Kanyang sanlibutan at tangong kalikasan. Mabuti ang lahat ng ginawa, pinagyaman at pinagpala. Ang tao'y kanyang nilalang, kalarawa at kawangis niya. At kahit hindi naging tapat, ay kanya pa rin minahal. Halina tayong lahat ay umawi sa Panginoon, tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimulan tayo sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at At sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo. Maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon, pagdasal natin ng ating bayan, ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang lingapit sa baybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ni Samuel. Dumating ang araw na nagdigmaan ang mga Israelita at ang mga Filisteo. Sa Ebenezer, nagkampo ang mga Israelita at sa Afik naman ang mga Filisteo. Sa kanilang paglalaban, natalo ang Israel at may 4,000 ang napatay sa kanila. Nang makaurong na sila sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatanda ng Israel. Bakit kaya pinabayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Filisteo? Ang mabuti kunin natin sa silo ang kaban ng tipan. Baka kung nasa atin iyon, ay iligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kaaway. At kinuha nga nila sa silo ang kaban ng tipan at sumama naman ang 2 anak ni Eli, sina Ofni at Phinehas. Ang mga Israelita ay napasigaw sa tuwa nang idating sa kanilang kampo ang kaban ng tipan. Umalingaw-ngaw sa palibot ang kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Filisteo, itinanong nila, bakit kaya nagkaingay ang mga Hebreo? Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kaban ng tipan, nasindak sila. Inisip nilang may dumating na Diyos sa kampo ng mga Israelita. Kaya nasabi nila, ano ngayon ang mangyayari sa atin? Ngayon pa lamang tayo makararanas ng matinding kasawian. Ano ngayon ang mangyayari sa atin?
Sino ngayon ang makapagliligtas sa atin sa mga Diyos nilang makapangyarihan? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo malupig at maalipin ng mga Hebreo tulad ng pangaalipin natin sa kanila. Lumaban tayo. Muling naglaban ang mga Filisteo at ang mga Israelita at nalupig na naman ang mga taga-Israel. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang takas papauwi ang mga natira. Ang kaban ng Diyos ay kinuha ng mga Filisteo at pinatay sina Ofni at Pinies. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Ngayon iyong itinakwil, kaya kami ay nalupig. Hukbo nami binayaat, hindi mo na tinangkilik. Binayaan mo nga kami, kaya kami ay tumakas. Lahat naming naiwanan ay sinamsam nilang lahat. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Sa sinapit naming ito, mga hintil ay nagtawa. Inuuyam kaming lagi, kami iniinis nila. Pati bansang walang Diyos sa gitna ng sanlibutan. Sa nangyari umiiling bilang tanda ng pag-uyam. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Kami huwag mong pagkublihan, huwag magtago sa amin. Ang pangamba namit hirap ay huwag mong lilimutin. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus na nikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling niyo ako. Nahabag si Jesus at tinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na pilin. Huwag mo sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa inuutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari, ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon ipinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Hanggang ngayon, may nababasa po ako sa social media na mga usap, diskusyon hinggil sa translasyon ng mahal na poong Nazareno. At basically, ang pag-uusap ay, ito po ay maikukonsider pa rin ba nating magandang debosyon, magandang ekspresyon ng pananampalataya natin bilang mga Katoliko o isa ng uri ng panatisismo. Pag sinabi pong panatisismo, ang ibig sabihin po nito, dinodyos na natin yung imahe ng mahal na pong Nazareno. Hindi na ito nagre-represent lamang sa Diyos, kundi dinodyos na natin talaga. Kapag itinuring natin itong parang lucky charm or magic wand para sa ating mga kahilingan, regardless
ng mga kasalanan na sa ating buhay, kapag ito'y panlabas na ritual lang at hindi naguugat sa isang sumasampalataya at sumusunod sa Diyos na kalooban, at kapag wala na rin tayong pakialam sa kapakanan ng iba, lalo na sa mga lubhang nangangailangan, doon nagiging panatisismo. Negatibo na. Hindi na nakatutulong ang isang debosyon. Therefore, mag-ingat po tayo sa mga pagkakamaling yan. At matutulungan po tayo ng ating mga pagbasang napakinggan. Sa ating unang pagbasa ay narinig po natin ang pagkatalo ng mga Israelita sa mga Filisteo. At yun ay sa kabila ng dala-dala nila sa pakikipaglaban ang the Ark of the Covenant, ang Kaba ng Tipan. Ang Kaba ng Tipan ay isang parang kahon na naglalaman ng mga mahalagang bagay sa buhay kaligtasan ng mga Israelita. Nandyan daw ang piraso ng tableta ng 10 kautusan. Nandyan daw ang tungkod, bahagi ng tungkod ni Aaron. Nandyan daw ang ilang piraso ng mana, yung pagkain na ibinagsak ng Diyos mula sa langit para pakanin sa ilang mga Israelita. Sa makatuwid, ang lahat ng mga ito ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos sa kanyang piniling bayan, sa mga Israelita. At ang Diyos mismo ang nagpagawa nito upon His instruction sa mga Israelita. Kaya sa totoo lang, walang masama dito, ha? Walang masama sa Ark of the Covenant o Kaba ng Tipan. Wala ring masama na dinalain nila ito o dalhin nila ito sa pakikipaglaban. Sapagkat in many instances, kung babasahin po natin, marami ring pagkakataong dinala ng mga Israelita ang Kaba ng Tipan sa pakikipaglaban sa kanilang mga kaaway at nanalo sila. They were blessed. But not this time. Not this time sa ating unang pagbasang napakinggan. So ang tanong, ano ang kanilang naging kamalian? Malamang sa naging panatiko na sila ng Kaban ng Tipan. Dito po again tayo matutulungan ng ating mga pagbasang napakinggan. Well, unang-una ay sapagkat ang Diyos ay hindi na talaga nila dinodiyos, sinusunod sa kanilang buhay. Ang basic example dito ay yung mga nagbuhat, nagdala ng Kaba ng Tipan na sina Ofni at Phinehas, na kahit sobrang masama, napakaraming mga kasalanan ay dinala, hinawakan ng Kaba ng Tipan. At yan din ay sa kabila ng pag-warning na ng Diyos kay Eli na siyang ama ng dalawang ito. Pinagsabihan naman sila ni Eli pero hindi talaga dinisiplina eh. Sa makatuwid, ang pagdala nila ng Kaba ng Tipan ay panlabas lamang. Hindi talaga bumubukal sa kanilang kalooban. Sa kanilang kaloobang sumasampalataya at sumusunod talaga sa Diyos. Hindi ito nagre-reflect na kanilang tunay na pananampalataya at pananampalataya sa Diyos. Kaya ang nangyayari, dinala lamang nila yung bagay na nagre-represent sa Diyos pero hindi talaga nila sinama sa kanilang buhay at sa kanilang pakikipaglaban ang Diyos. In connection with this, they thought they could manipulate God. Una, sinama nila ang Kaba ng Tipan na nagre-represent sa Diyos nang walang permiso ng Diyos, nang walang paalam sa Diyos. And so para bang, Lord, tara dito, samahan mo kami, ipanalo mo kami. Yun ang ginawa nila. O sinong nagiging Diyos dito? Silang nagpapasunod sa Diyos, hindi silang sumusunod sa Diyos. Alam naman po natin sa Biblia kung paano natin talaga mararamdaman ang pagdamay ng Diyos sa ating buhay. Kinakailangan ng isang basic component ay kababaan ng kalooban. Sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga taong mababang loob at bahagi ng pagiging mababang loob ay ang pagsunod sa Diyos at pagsisisi sa ating mga kasalanan. Hindi ginawa ng mga Israelita yan. Isa pa, lumalagay na itinuring nila yung Kaba ng Tipan bilang lucky charm or magic wand para masunod ang kanilang mga kagustuhan. Ito siguro ang dahilan kung bakit nang makita nilang bit-bit ng magkapatid na Ofni at Phinehas, ang Kaba ng Tipan ay nagsikawan sila. Kasi inaakala nila talagang mananalo na sila. Sa lakas ng kanilang sigawan, narinig ito ng mga Filisteo na natakot naman sa kanila kasi inisip ng mga Filisteo, ang Diyos ay kakampi na nila, sumasama na sa kanila. Pero mali pala sila pare-pareho. Sapagkat natalo pa rin ng mga Filisteo ang mga Israelita. Sa katunayan, 30,000 foot soldiers ang nalagas sa kanila. Bukod pa yung 40,000 ang nauna. And that was a very strong statement from God na ayaw niya yung ginagawa ng mga Israelita. Dito po natin makikita na hindi palabatayan yung dami ng tao at yung lakas ng sigawan ng Praise the Lord! Amen! Viva! Ng tunay na pananampalataya, ng tunay na pagsunod sa Diyos, at ng maganda at nakatutulong na debosyon, depende pa rin talaga sa puso ng tao. At ang Diyos ang pinaka nakakakita nito. So hindi automatic na maraming tao, maraming sigawan na nag-express ng pananampalataya, kuno ay natutuwa na ang Diyos. Depende pa rin talaga sa tunay na nilalaman ng puso ng tao.
Kaya sa huli tayo rin din po ang makasasagot eh. Kung ang ginagawa po natin ay isa pang magandang debosyon at ekspresyon ng pananampalataya natin bilang mga Katoliko o isa ng uri ng panatisismo. Isipin natin, dinudyos na po ba natin yung imahe? Ang turing na po ba natin sa imahe parang magic wand na lang? Na kapag nahawakan mo, na kapag nakapunta ka, despite the odds, despite the restrictions, and despite the hardships, ay makukuha natin ang ating intensyon? Ito ba ay bumubukal talaga sa puso nating sumasampalataya at sumusunod sa Panginoon? At mayroon pa tayong pakialam sa iba, lalong-lalo na sa mga nangangailangan? Sana isa man sa apat na ito, huwag tayong sumablay ha? Huwag tayong maging biktima. Sapagkat kung meron man tayong isa sa mga kamaliang yan, ay ibig sabihin po ay hindi na tama ang ating ginagawa. Walang mali sa debosyon. Ang mali ay ang ating disposisyon. Hayaan po natin na isurrender ito at baguhin ng ating Panginoon upang tunay na makatulong ang anumang debosyon. Gayahin po natin yung ketongin sa mabuting balita na bagamat matindi ang pangangailangan, kaya nga po siya nagmakaawa, nanikluhod sa Panginoon, ay nagpaubaya pa rin sa Diyos. Kaya hindi nakapagtatakan siya'y kinalugdan ng Diyos. Siya'y pinagaling ng Diyos. Sapagkat yun naman talaga ang nakatutuwa sa mga mata ng Diyos. Yung taong nagpapaubaya sapagkat yun yung taong talagang sumasampalataya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di rin ng Diyos sapagkat ang anak niya ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, maraming salamat sa mga biyaya mo at sa mga paraan na binibigay mo upang kami mas mapalapit sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging tama ang paraan ng aming pagdedebosyon, ng aming pag-express ng aming pananampalataya sa iyo, sa paraan mo at hindi sa paraan namin. Ikaw nawa ang masunod at hindi po kami. Tulungan mo po kaming makasunod sa iyong kalooban. Tulungan mo po kaming sampalatayanan ka anuman ang aming mga pangangailangan at anuman din ang aming mga maranasan. At tulungan mo po kami, Panginoon, na maging sensitibo sa pangangailangan ng iba, lalo na ng mga nangangailangan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin ito. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Pakatandaan mo, kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos pa rin naman ang lahat.
mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang Mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus. kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkaalay. Sa trigo at ubas nagmula, sa Diyos alay ng lahat. Handog ng bayan mong inilang, tanggapin mo't gawing katawan, dugo ni Kristo. Itong alak at tinapay, kasama ang buhay naming taglay. Ama, kami bahaginan kay Kristong sugo mong hirang. Sa trigo at ubas nagmula, sangos siyang alay ng lahat. Handog ng bayan mong inilang, tanggapin mo't gawing katawan, dugo ni Kristo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ng iyong sambayanan ay yung marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng birhen bukod mong pinagpala sa baing lahat. Sa labi ng ibing kamatayan kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo wag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa iyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan.
Inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan, ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasamang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Espiritu. Kordero ng Kordero Diyos, ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tingin mo Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. sa iyong bulong, aking puso'y sadyang nakit. Ngunit aking sala ay iyong pasakit. Kayo pa man mananalig ako sa iyong habag. Nawa'y iyong kalingain, itong lang tawag. Di man ako handang lubos, ako'y manunumpa. Puso mong kasabay, matataya. Kahit nangangamba, sa'yo ay mag-alay. Batid ko rin naman, ikaw ang buhay. Kaya ako ngayon'y manunumpa. Ako ay sa iyo habang buhay.
man ako handang lubos, ako'y manunumpa. Puso mong kasabay magtataya, kahit nangangamba, sa'yo ay mag-alay. Batid ko rin naman, ikaw ang buhay. Kaya ako ngayon'y manunumpa. Ako ay sa iyo habang buhay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming mapaglingkuran sa pamuhay namin sa paraang iyong kinalulugtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay po ninyo sa pagsuporta sa ating souvenir shop, religious store, Trinity na Crown sa mga nag-aalin ng alkansya at sa pag-issue ng ating mga live masses and recorded videos reflection. Salamat po sa mga kasama natin sa online broadcast of this Mass, sa mga tulong na pinapadala niyo po na nagiging dahilan para marami at marami tayong maitulong sa iba. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sink in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again.
discipline our minds and hearts as one.